reduced row echelon form. So this is my presentation. I have outlined the activities that we are going to tackle. First, we are going to define the what is row reduction or the echelon form, and then what are the characteristic of row echelon matrix, then the characteristic of reduced row echelon matrix, then how do we identify the RREF or the reduced row echelon form, and then there are some problems that are to be discussed. Some are um, small and some are very long. I think we could focus on the short ones because some of the matrices really takes a lot of procedures now. So first, we are going to define what is this echelon. Uh, Let me clear first the word echelon. So on the left side there is this word from Oxford language. Echelon means a level or rank. Generally, it is the level in an organization or profession, society, or military. So, anong application nito sa atin sa matrix? Pinapakita lang nito yung rank or level ng mga row, no? So, ibig sabihin may kaisan yung row. At eto po yon, yung rectangular matrix is in echelon form if they have the following properties. Tatlo po yon. All non-zero rows are above any rows of all zero. So ulitin natin, yung mga non-zero daw kailangan nasa taas. So para makita natin. So etong nasa baba, the bottom row are all zero rows. So dito naman ay non-zero, no? Ibig sabihin, dapat yung mga non-zero rows ay nasa ibabaw at yung mga all zero rows ay nasa baba, no? Yung mga non-zero ay nasa taas para ma-satisfy natin. Then each leading entry of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above. Kasi medyo nakakalito pag English. Ang pag tiningnan natin yon, yung mga leading entry, no? Ibig sabihin yun yung mga non-zero, no? And then yung susunod, mapapansin nyo, eto, tung second row, makikita nyo parang may indented, no? Indented. No? Nasa kanan siya lagi. And then yung pangalawang row, pag tinignan nyo yung below, nasa kanan, no? To the right, indented to the right. So yun lang, yun po ang ibig sabihin, no? Ito yun, each leading entry of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above it, no? Mapapansin nyo yung nasa taas lagi, ba ito yon, nasa taas lagi, no? Nasa kanan to the right, no? Etong nasa taas with reference to the most row, the above row, nasa kanan yung leading entry na naka-indent somehow. Yan. Then yung pangatlo po, all entries in a column below leading entry are all zero. So mapapansin nyo yung all entries in a column below a leading entry is zero. So pag tiningnan natin, no, ito yung leading entry, no, leading entry. Yung kanyang below are zero. Ito yung leading, so zero. Ito yung leading, so zero. So yun po yung tinatawag na echelon form. Ano naman yung reduced row echelon form, no? Kasi natapos na tayo sa echelon, no, or row echelon. Ano naman yung RREF? Hello, sir. Ay. Bali yung kanina, yung present ni Sir Guchuy ko, ano siya, naka-row echelon form. Yung Opo, naka-row ginawa ni echelon. Sir Guchuy ko ng Gaussian elimination. So that Opo, is a row echelon form. Row echelon form yung Gaussian. Tapos yung reduced row, yung reduced row parang ano rin po yun, na halos may kapareho sa Gauss Jordan po yata, no? Gauss Jordan. Sabihin niyo lang, sir. Sige po. Apo. Ayan. So, yun. Ngayon, pag tinuloy po natin yung pag dinagdagan pa natin ng mga ibang criteria,
pwede na siyang maging reduced row echelon form in a way na mas stricto, because dito sa reduced row echelon form, bilang dagdag na mga criteria, the leading entry in each non-zero row is 1. So ibig sabihin dapat ang leading entry, yung non-zero, ay makikita natin ay dapat 1, no? So eto, makita na dapat natin yung 1, no? Hindi 2, 3, 4, 5. Then another is each leading one is the only non-zero entry in each column. So tingnan natin po yan. Ay, nasa may example natin dito. Halimbawa, katulad ito. Ito po may leading entry dito, no? 1, no? So dapat 1 yan, no? And then for each column, after ng leading entry, nasa column na to, first column, 0 na lahat. Then ito ang leading entry ay 1. Then ang kanyang nasa baba ay 0 na lahat. So mapapansin nyo, doon sa present kanina Gaussian elimination, the triangle, the formation of triangle na 0 ay nasa baba lang. Pero dito sa reduced row echelon, yung mga entry niya ng leading entry na 0 yung mga ibang entry ba sa taas, sa baba, sa kanan, sa kaliwa. Okay, no? So yun po yung mga criteria ng reduced row echelon form. So we will have some example, no? Halimbawa itong 3x3. So we have 3x3. First, ito yung leading entry o yung tinatawag na pivot. Now, we should remember na yung pivot natin or yung leading entry should be a non-zero. So hindi pwedeng 0 dito sa first column ng first row. If ever na ang matrix ay may 0, pwede nating i-interchange, ipalit. Napapakita natin sa example mamaya. So makikita natin dito, yung leading entry natin ay eto, yung 1. And then sa below niya ay 0, no? And then here, sinabi natin na yung next na leading entry ay to the right, na nasa kanan. Ito na naka-indent to the right, no? And then here, makikita nyo yung kanyang baba ay 0, and then ito rin ay 0, and then yung non-zero, all non-zero rows, ibig sabihin row na lahat ay 0, laging nasa bottom. Yan. So punta tayo sa 4x4, no? Nakita natin dito. So ito yung ating leading entry. It should be a non-zero, which is 1, no? Susunod is 1, no? So 0 yung kanyang mga baba. And all non-zero are nasa baba. So 5x5, ganun din po. Ang leading entry ay 1, and then all the entries below should be 0. Tapos yung susunod niya ay indented to the right, indented to the right. At for every column, siya lang yung 1 lang na yon ang non-zero, no? So ito. Yan. Okay. So punta po tayo sa example. Halimbawa ito. It has something to do with the pivot also, which is explained by Sir kanina, yung nag-discuss ng Gaussian, no? So row reduce the matrix A below to echelon form and locate the pivots column of A. So we are instructed to reduce this in echelon form muna and locate the pivot. So dito meron tayong non-zero ay ito, no? 0, no? The top left most column and the row nag-uumpisa siya sa 0. So hindi siya pwedeng maging pivot, no? So we could interchange, no? So alin ang pwede nating ipalit dito sa 0, negative 3, 6, 4, 9. Pwede namang alin man dito, no? 1, 4, 5, negative 9, 7, and others, no? Basta hindi tayo pwedeng magkaroon ng 0 dito, no? Kung gagamitin natin siya as pivot, no? Sa leading entry. So ang ginawa natin, no? Para maging pivot siya, we get this last row, 1, 4, 5, negative 9, negative 7. Ipinalit po natin, no? So let me get a pen. Ito po ay ipinalit natin. So this row, yan. Pinalit po natin doon, no?
So yung last row mapupunta sa first row at yung first row na I think mapunta sa last row. Tingnan natin po yung susunod yan. So ito yun, no? 1, 4, 5, negative 9, 7, which is nandun sa last row kanina. Yan. Tapos yung 0, negative 3, negative 6, 4, 9, ito ay nilagay natin dito. No? So ito yung pivot column natin because it contains pivot point, no? Ito which is a non-zero, no? Plus ngayon katulad ng ginawa kanina ni Sir, pwede na nating ano, no, dahil raw echelon naman to, pwede nating mag-add tayo ng mga multiples para ma-zero natin yung mga susunod dito, no? So katulad ng ginawa dito, no? So dito for example, ang sabi dito, add negative 5 half times row 2 to row 3 and add 3 half times row 2 to row 4. So ito po yun, no? Para mag 0, 0 yan, no? And then so on and so forth. Tapos pipili tayo ng next pivot. Ito, for example, this one. Ito naman yung pivot natin kasi na-0 siya tsaka naka-indent siya to the right. So gagawin din naman natin yung procedure na gano'n, no? Para mag-0. Yung ano tayo ng mga multiply natin and then iano natin para mag-0 po siya. No? So nakita natin dito na ito yung naging natin na solution. No? May mga na-identify tayo na pivot column. Ito, yung 1, 2, 4. Ito yung mga pivot column natin kanina kasi hindi tayo pwedeng magkaroon ng pivot na all 0 eh. Yan, no? So what we did is transfer na naman natin tong last column at yung mga all 0 rows yun ang nilagay natin sa bottom. Kaya ito po yung nangyari. Ayan, no? So ito yung lahat ng 0. Ito naman yung transfer natin kanina. So ito na yung pwedeng maging pivot. So ano yung mga pivot point natin na nabanggit, no? So ito yung 1, no? The pivots example are 1. Ito po, 1. Tapos yung 2 kanina. Then kanina puro 0 to, hindi pwede. So pinalit natin yung nasa last row. So etong negative 5. Ito po, yan. Yan. So na-identify natin yung mga pivot entries tsaka pivot column. So ngayon punta naman tayo sa reduced row echelon form. Yun naman ang ating topic, no? So we have this instruction: apply elementary row operations to transform the following matrix first into echelon form and then into reduced echelon form. So ang pinapagawa sa atin, gawin muna natin yung echelon form and then i-apply natin yung pagiging reduced row echelon form. So ngayon, hindi natin pwedeng gamiting pivot, no? Yung first row tsaka at the first column, yung ito, no? Dahil ito ay 0. So hindi tayo pwedeng magkaroon ng 0. Ang gagawin natin ngayon, we can get some rows below, no? So ano ba ang pwede nating piliin? Pwede nating piliin yung pangalawa, pwede nating piliin yung pangatlo, wala namang issue, no? I think ang pinili dito sa sample ay itong last, na if I'm not mistaken. So ang importante lang is we shouldn't have an entry na 0 as a pivot doon sa first row, first column as a pivot, no? So ang ginawa ay eto, no? Etong ito po, 3, negative 9, 12, negative 9, 6, 15, no? I want you to focus here sa row na to. Yun ang ipapalit po dito sa pinakataas na row, no? Ano? Sabi dito, select a non-zero entry in the pivot column as a pivot. If necessary, interchange rows to move this entry into the pivot position, no? So yun ang ano natin. So ito po yun ang nangyari, no? So itong 3, negative 9, 12, negative 9, 6, 15 ay galing dito sa last row. Ang ginawa po natin, nilagay natin, no, we put this in the first row. And what's going to happen naman dito sa first row, kasi meron siyang 0, ipinalit po natin sa third row. Now, as you can see, ito po. 0, 3, negative 6, 6, 4, negative 5. So ito na yung ating pivot, no? So ang ginawa natin in a very short
manner is yung tinatawag na row replacement, which we do also sa mga Gaussian, tsaka yung row manipulation. So use row replacement operations to create zeros in all positions below the pivot. Kasi hindi tayo pwedeng magkaroon ng zero sa unang-una pa lang. No? So ang motive natin ngayon ay maging zero tong nasa baba ng pivot point natin. No? Tapos pupunta na tayo dun sa second pivot, dun sa second column, second row, and so on and so forth. So how do we do that? Ito, no? So ang motive natin ay ito po, no? So kailangan ma-achieve natin, no? Katulad ng ginawa ni Sir kanina, yung sa Gaussian elimination, dapat zero etong mga nasa baba ng ng pivot, no? So madali lang naman 'yan, no? Kasi marami namang paraan diyan, no? So katulad nito, yung 3, no, para maging 0 to, pwede nating i-negative agad to, di ba? I-minus natin. So 3 minus 3 is 0. Then 9 minus 9 minus 7, ganun. Tapos 12 and so on, 8 is 4. So ganun po ang mangyari. Ang motive natin is maging 0 yan. Tapos susunod na naman tayo sa pangalawa, kung 0 na po ito, no, we made it 0, no? Ang next natin ay dito sa second column, then we're gonna use 2 as our pivot. Bakit? Kasi sa echelon form, the rule is dapat to the right, no? To the right ng topmost. Ito, no, tong second natin is to the right of the topmost. So naka-indent siya. Kasi ang ibig sabihin ng echelon is a French word meaning level, no, or yung parang stair, no, staircase, parang inverted na hagdan, no. So in the end parang magiging hagdan siya, no. So ang next pivot natin, no, after nito ay this one, no, tong 2. Yan. So what we're gonna do is we should cover the row containing the pivot position, this one, i-retain natin yan, and cover all rows if any above it. Apply steps 1 to 3 to submatrix that remains. Repeat the process until there are no more non-zero rows to modify. So ang mangyayari niyan, ito na po ang pivot natin katulad ng pinapaliwanag natin kanina, no? So ito na po yung 2, no? Kasi 0 na tong under ng 3. So dito na tayo na naka-focus, no? At ang pivot column natin etong second column. So ang intention natin ay gawing 0 naman to, no? So katulad ng ginawa ni Sir kanina yung sa Gaussian elimination. So how do we do that, no? We could insert an optional step of dividing the top row of the submatrix by the pivot 2, or instead we add -3/2, no? -3/2 times the top row to the row below. So ito yung mga pang-multiply natin ng mga para makakuha po tayo ng mga zero sa baba nitong ating pivot, no. So in the end magiging ganyan siya, no. So ito, and so on and so forth. Yan. So sinasabi dito na ang pag pinagpatuloy po natin na ang pagpa-process natin, so magiging karamihan dito ay itong mga ito ay magiging 0 na, no, sa pagpapatuloy natin ng paggawa ng row echelon, no. Yan. Tapos eto na po yan, no? So yung row 1 plus -6 times row 3 katulad ng ginagawa natin, and ini-scale po natin, no, dividing by the pivot and so on and so forth. So ito, create a 0 in column 2. Ito kanina napansin nyo kanina, ito ay 3, -9, di ba? 3, ito ay -9. So ang intention natin ay gawin ding 0 to. Yan, no? So tingnan nyo po. Yan. Sabi nga natin yung sa row echelon form, no, ang 0 lang ay nasa below, no? Yung pinaliwanag kanina triangle. Pero here sa reduced row echelon form, we should also have 0 dito sa above, no? Sa above ng mga pivot natin. Kaya dito, paano naging 0 to from -9 yan. Ito, no, from -9, ito, no? Row 1 plus 9, no, times row 2. Yan.
So ganun po ang ating mangyari, hindi na natin isa-isahin kasi nandito naman yung instruction, no? So row is scaled by 1/3. So pag in-scale natin ng 1/3, eto, no? So 72 divided by, kasi 1/3 is like times 1/3 is divided by 3, no? So 72, di ba? In 72, eto by 1/3, kaya naging 24. Ito ay 0, ito 9 times, di ba, 1/3. Pag in-scale natin ay magiging 3, no? 9. Ito po yon. Ito naman ay 6, di ba? Times 1/3, in-scale natin ng 1/3, 6 divided by 3 or times 1/3, magiging -2. Yan. Ito po. Yan, no? Kasi in-scale nga natin ng 1/3 o divide natin ng 1/3. So in the end, ito na po yung reduced echelon form of the original matrix. Ngayon meron pong mga sample sa sa doon sa MATLAB, tsaka sa ginawan ko nakagawa ko ng program, yung sinundan ko yung binigay ni Sir na sa MATLAB, tsaka sa po sa Octave, no? Let me flash muna yung tingnan natin kung nandito. Kasi medyo nagloloko yung Octave ko, MATLAB na lang po ang ginamit ko. Nakikita ba, Sir, yung MATLAB? Nakita, class? Ito naman, sir, medyo maliit lang. Maliit lang po. Okay. Anyway, ibibilisan ko lang po para lang maipakita yung no? Declare natin. Mag-randomize na lang ako, Sir Edmond. So, etong halimbawa, magic. Lagyan natin ng yung matrix na 5x5, yung tinuro ni Sir. So, this one. Halimbawa, meron tayong matrix na ganyan. Kita naman, Sir, yung yung matrix po? Yes, sir. So we use the parang shortcut na magic 5. Bakit naging magic? Sabi nga ni Sir is all the summation of every row is the same, no? So ang gagawin natin, kukunin natin yung reduced row echelon nito. So we could have this program na reduced equals RREF of A. Ay, sorry. Tama ba? Yan. So, ibig sabihin, dinefine natin na yung reduce is RREF of A, and then yung A natin is yung yung eto po, yung galing sa matrix. So, pag in-enter natin, ayan na po. So, kaya lang dito sa MATLAB, Sir, hindi niya pinapakita yung behind the scene na yung calculation. Pero pinakita na the reduced row echelon form of this matrix A is this. So makikita natin, paano natin nalaman na reduced row echelon form to? Kasi unang-una, dapat non-zero yung first entry niya. Yung leading, it is so-called leading entry. Yung leading entry is non-zero, dapat 1. No? So ito, nakita natin 1. Yan. And all the entries below the leading entry or the pivot should be 0. So ito nakita natin 0 to, no? Tapos yung pangalawa niya na pivot ay indented to the right, no? Yung for example, ito yung reference natin na above, yung tong matrix na below, which is the second row, should be to the right of the above. So ito 1, no? Nakita natin the entries below the second pivot point are 0, no? All 0. And then ito rin 0 sa above niya, no? Tapos ito yung third pivot point, 0 din yung sa baba, no? Ang kaibahan niya, ulitin ko lang, sa echelon form, normally sa echelon form, yung baba lang ang zero out natin. Pero sa reduced row echelon form, more unique, more strict, kasi even the entries above the pivot points are all 0. So in this case, ang naging form ay diagonal, no? Nasa major diagonal siya. So para siyang may hagdan na step. Kasi yun naman talagang ibig sabihin ng echelon sa original na French po, yung level or
steps yan. So hindi na pinakita. Meron din akong mga ano po, meron din akong mga yung pinasa ko rin kanina. Sandali. Pakita ko lang ng mabilis, sir. Yung pinasa ko sa ano, yung pinasa ko po na reduce echelon, medyo mahaba nga lang. Ito po yung sample, nag-sample ako dito ng para lang ipakita. So this is our assignment sa reduce row echelon form ng matrix, Ito yung binigay ni sir. So manual tapos pinatakbo din sa sa MATLAB, So ito yung Gaussian yung ni-report kanina, Gaussian. Yan. Nakikita nyo yung below na row, This is the pivot point or leading entry. The rows below the pivot point are becoming 0. Yan, So yan po yung step by step na ginawa para para mapakita yung yung Gaussian elimination tsaka yung reduce row echelon form. So ito po medyo sobrang haba lang, Tapos ito yung pinatakbo ko na sa assignment natin. Ito po yung sa MATLAB, ito po yung niran ko na program, So this is the matrix A. May horizontal siya pero separated by semicolons. Ibig sabihin mag-a-arrange siya ng row by row, Tapos R, for example, R is like a reduced, Is RREF, reduced row echelon form of A. So ang gagawin ng MATLAB ay i-reduce row echelon yung form yung A, ipapasok niya sa R, which is the reduced, So meron din tayong ginamit na disp or display, and then nakapasok sa apostrophe the reduced row echelon form of the matrix is, kaya pag dinisplay ang command ay disp R, you are trying to display the R is this, The reduced row echelon form of A. So eto na po yung mangyari, The reduced row echelon form of the matrix is, kasi ito yung command sa MATLAB, and then ito po, ito yung leading entry na pivot. All the zeros below are 0, and then yung next pivot, below and above, yung mga entries anywhere niya ay 0, and so on. So naging diagonal siya. So yung sa baba po, yun yung all 0, which is pasok sa criteria ng reduced row echelon. Ibig sabihin, sabi doon, kung may mga all 0, dapat yun na ang pinakababa ng mga non-zero. This is non-zero kasi may 1, this non-zero, mga non-zero yan. Pero ito lang yung all 0, which can be found at the bottom of the whole matrix, All non-zero rows, fourth row is all 0. So ayan po yung yung niran ko po sa sa MATLAB. So I think yun lang po, sir, yung to summarize, ang row echelon form ay first step, and then yung reduced row echelon form ay yung more strict matrix, kasi yung kanyang mga entries sa taas ay dapat 0 din, At ang mga entry niya ay dapat ay 1, Makikita natin dito bilang summary, ito. Yan. Sa mga sample, dapat 1 yung pivot or leading entry, ng mga succeeding rows. Tapos yung above niya, dapat i-0 din natin, at yung below. Unlike yung row echelon, below lang po.